gabi sa isang maliit na barangay sa Samar. Mabagal ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng niyog ay marahang gumagalaw, habang isa-isang namamatay ang ilaw sa mga bahay. Sa ganitong oras, karaniwan nang natutulog ang mga tao. Tahimik ang paligid, payapa at normal. Pero sa loob ng isang maliit na bahay, sa gawa sa kahoy at yero, may isang pamilyang gising pa. May mga batang naghihintay sa isang tawag. At may isang lalaking hindi mapakali. Dahil sa gabing iyon, may tatawag mula sa bansang Kuwait. At ang tawag na iyon ang magiging simula ng isang krimeng muntik nang magtapos sa pagpatay. Ang pangalan ng babae ay Ana Pasco, 35 taong gulang, at may asawa siya, si Joel Pasco, 37 taong gulang, at meron silang 2 anak, isang lalaki at isang babae, at sila ay payapang namumuhay sa probinsya ng Samar. Si Ana Pasco ay isang OFW. Tulad ng libo-libong Pilipino, iniwan niya ang kanyang pamilya para mangibang bansa at kumayod para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. 2 taon na siyang nagtatrabaho bilang caregiver sa Kuwait. 2 taon na rin mula nang huli niyang mayakap ang kanyang mga anak. At sa loob ng 2 taon, iisa lamang ang nasa isip niya: makapag-ipon, makapagpadala, at makauwi balang araw nang may naipundar para sa pamilya. Bago siya umalis ng Pilipinas, may ipinangako siya. Sinabi niya sa asawa niyang si Joel na 5 taon lamang siyang magtitiis sa abroad. 5 taon lang. Pagkatapos nun, uuwi na siya. Magtatayo sila ng maliit na tindahan. Sisikapin nilang magsimula ulit. Simple lang ang pangarap niya. Isang tahimik na buhay. Isang buo at maayos na pamilya. Kaya sa bawat araw na pagod sa ibang bansa, iyon ang pinanghahawakan niya. Tuwing ika-15 at ika-30 ng buwan, nagpapadala si Ana ng pera. Minsan kalahati ng sahod, minsan halos lahat. Tinitiis niyang kapusin ang sarili para lamang matiyak na hindi mahihirapan ang kanyang mga anak sa Samar. Sa isip niya, lahat ng pagod na iyon ay may patutunguhan. At sa umpisa, ganoon nga ang nangyari. Nakabayad sila ng utang, nakabili ng gamit sa bahay, nakadagdag sa gastusin ng mga bata para sa eskwela. Sa tuwing kausap niya ang pamilya, pilit niyang pinapalakas ang loob niya dahil pakiramdam niya, unti-unti nang nagiging sulit ang lahat. Pero habang tumatagal, may napansin si Ana. Parang kinukulang lagi ang pera. Kahit gaano kalaki ang ipadala niya, para bang wala siyang naiiwan. Sa tuwing tatawag siya sa asawa, palagi na lang may bagong problema. May utang daw sa kapitbahay, nasira raw ang motor, may kailangang hulugan, may kailangang bayaran sa eskwela. Noong una, hindi siya nagduda. Buhay iyon. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. At bilang OFW, sanay na si Ana. Sanay siyang tiisin ang pagod. Sanay siyang hindi unahin ang sarili. Kaya nagpadala lang siya ng nagpadala. At nagtiwala lang siya ng nagtiwala. Pero habang lumilipas ang buwan, may mga bagay na hindi na niya may paliwanag. May mga gabing kapag tumatawag siya, tila lasing si Joel. May mga pagkakataong hindi ito sumasagot sa telepono. At kapag sinasagot naman ito, madalas ay maikli lang ang usapan. Parang laging nagmamadali. Parang may itinatago. Doon nagsimula mabahala si Ana. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho,
Nagpasya siyang tawagan ang kanyang kapatid sa Samar. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong mabigat sa pakiramdam niya. Parang may mali. Parang may mga bagay na hindi sa kanya sinasabi. At doon niya unang narinig ang mga salitang magbabago sa lahat. Ayon sa kanyang kapatid, madalas na raw makita si Joel sa sabungan. Minsan sa sugalan, minsan ay gabi na kung umuwi. At ayon pa sa ilang kapitbahay, may mga pagkakataon daw na may kasama itong babae. Sa unang sandali, hindi naniwala si Ana. Hindi niya matanggap. Habang siya ay nagpapakahirap sa ibang bansa. Habang siya ay nagtitiis ng lungkot at pagod para sa pamilya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya pala ay unti-unti nang lumulubog sa bisyo at pagtataksil. Pero habang tumatagal ang usapan, unti-unti ring bumibigat ang dibdib niya. Hindi raw iisa ang nakikita at hindi raw iisa ang nakakapansin. At sa gabing iyon, halos hindi makatulog si Ana dahil sa unang pagkakataon may pumasok na takot sa kanyang isip. Hindi takot na mawalan ng pera at hindi takot na lokohin, kundi takot na baka may mas malala pang nangyayari sa likod ng lahat. Pero sa lahat ng takot na kanyang nararamdaman ay pinili niyang manahimik. Hindi niya agad kinumpronta ang asawa niya. Hindi niya agad ipinahalata na may nalaman siya. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho. Nakipag-usap siya kay Joel na parang wala lang. Nagpapadala pa rin siya ng pera. Pero mula noon, mas naging mapagmatsyag siya. Mas maingat siyang makinig, mas maingat siyang tumingin, at mas naging maingat siyang magtiwala. Isang gabi, habang nagvi-video call sila ng kanyang mga anak, may narinig siyang isang bagay na hindi na niya makakalimutan. Sa umpisa, normal lang ang lahat. Ipinapakita ng bunso ang laruan nito. Ang panganay ay nakikipagkwentuhan. Si Ana naman ay pilit na ngumingiti kahit pagod na siya. Pero habang nagpapatuloy ang tawag, may naririnig siyang boses ng lalaki sa background. Hindi iyon boses ni Joel. Mahina ang boses. Parang may kausap sa kabilang bahagi ng bahay. Noong una, hindi niya pinapansin. Iniisip niyang baka may bisita lang o kapitbahay. Pero maya-maya, may isang pangungusap na malinaw niyang narinig. Malaki na ang ipon niya. Nang marinig ito ni Ana, ay napatigil siya sa pakikipag-usap sa kanyang anak. Ngunit hindi siya kumibo. Hindi siya nagpahalata. Pero pakiramdam niya ay biglang nanlamig ang buong katawan niya. At ilang segundo, narinig niya ang isang pangungusap. Kapag nawala siya, sa atin mapupunta ang lahat. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ni Ana. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang narinig. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan iyon. Pero sapat iyon para maramdaman niyang may panganib at maaaring siya ang sentro ng lahat. Sinubukan niyang tanungin si Joel kung sino ang kasama nito sa bahay. Pero mas mabilis nitong hinarap ang kamera. Pilit nang umiti at sinabing mahina raw ang signal. Pagkatapos noon, bigla nitong pinatay ang tawag. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapakali si Ana. Paulit-ulit sa isip ang mga salitang narinig niya. Pinagdugtong-dugtong ang lahat, ang pagkawala ng pera, ang sugal, ang ibang babae, ang kakaibang lalaki sa bahay, ang biglang pagkaputol ng tawag, at higit sa lahat,
ang tono ng usapan. Hindi iyon simpleng biro. Hindi rin iyong ordinaryong kwento. Kundi iyon ay meron pang malalim na ibig sabihin. At mas lalo pang tumibay ang kanyang hinala nang biglang magbago ang ugali ni Joel. Bigla itong naging mabait. Mas madalas tumawag. Mas malambing magsalita. Paulit-ulit na sinasabing miss na raw siya ng kanyang pamilya. Paulit-ulit ding itinatanong kung kailan siya uuwi. Noon, bihira siyang tanungin ni Joel. Pero ngayon, halos araw-araw na. At sa halip na matuwa, lalo lang kinakabahan si Ana. Isang gabi, naglabas siya ng sama ng loob sa isang kaibigan niyang OFW. Isinumbong niya ang lahat. Ang problema sa pera, ang bisyo ng asawa, ang mga chismis, at ang mga salitang narinig sa video call. Matagal na hindi sumagot ang kaibigan niya. At pagkatapos, isang simpleng tanong ang ipinadala nito. May insurance ka ba? Doon tuluyang nagbago ang lahat. Nagsaliksik si Ana at doon niya nadiskubre ang isang bagay na hindi niya inaasahan dahil may life insurance policy sa Pilipinas at ang nag-asikaso nito ay ang sarili niyang asawa. Mas mabigat pa roon, si Joel ang beneficiary. Nanlamig si Ana. Sa sandaling iyon, tila nagdudugtong-dugtong ang lahat ng piraso ng bangungot. Ang utang, ang sugal, ang kakulangan ng pera, ang usapan na narinig sa video call, ang biglang paglalambing, at ang paulit-ulit na tanong kung kailan siya uuwi. At doon pumasok ang pinakamasakit na posibilidad. Baka hindi lang siya niloko, kundi baka may plano rin silang ipapatay. Pero sa halip na mataranta, pinili ni Ana na maging maingat. Hindi niya ipinakita na may alam siya. Patuloy siyang nakipag-usap kay Joel na parang normal ang lahat. Patuloy siyang humingiti sa tawag. Patuloy siyang nagkukunwaring walang hinala. Pero sa likod na iyon, tahimik na siyang humingi ng tulong sa pamamagitan ng isang kakilala na may koneksyon sa embahada. Naiparating ni Ana sa mga otoridad ang kanyang mga nalaman, ang mga detalye ng insurance, ang mga usapang narinig niya, ang pagbabago ng ugali ni Joel, ang kutob niyang may nakaabang krimen, at doon nagsimula mabuo ang isang lihim na operasyon. Ang plano ay simple. Magkukunwari si Ana na uuwi na siya ng Pilipinas at hahayaan nilang kumilos ang sinumang may masamang balak. Nang sabihan niya si Joel na uuwi na siya sa susunod na buwan, halos hindi maitago ang excitement. Paulit-ulit nitong tinatanong ang patungkol sa flight. Paulit-ulit nitong sinasabing siya mismo ang susundo sa kanya. At paulit-ulit nitong ipinaparamdam na sabik na siyang makita. Pero hindi alam ni Joel na bawat salitang iyon ay lalo lamang nagpapatibay sa kaso laban sa kanya. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Ana. Sa buong biyahe mula Kuwait hanggang Maynila, halo-halo ang nararamdaman niya. Takot, galit, panghihinayang, at matinding kalungkutan. Dahil sa lahat ng inaasahan niyang pagsubok bilang OFW, hindi niya akalaing darating ang araw na kakailanganin niyang mag-ingat laban sa sariling asawa. Paglapag ng eroplano sa Manila, bumilis ang tibok niya. Sa arrival area, maraming taong umiiyak sa tuwa, nagyayakapan, nagsasalubong matapos ang mahabang panahon. Pero si Ana, iba ang nasa isip. Alam niyang may naghihintay sa kanya at alam niyang hindi iyon simpleng pasalubong. Mula sa malayo,
Nakita siya ni Joel, nakangiti na para bang ordinaryong asawang sabik na muling makita ang kanyang asawa. Pero sa likod ng ngiting iyon, alam ni Ana na maaaring may nakatagong plano. Lumapit si Joel at niyakap siya. At sa isang maikling sandali, may bahagi ng puso ni Ana na gustong umasa na baka mali ang lahat. Baka kaya pang maayos at baka kaya pang iligtas ang pamilyang dati niyang ipinaglaban. Ngunit hindi nagtagal ang pag-asang iyon. Makalipas ang ilang minuto, sinamahan na siya ni Joel palabas ng airport at papunta sa sasakyan. Tahimik lang si Ana habang naglalakad. Ngunit sa loob-loob niya, gising ang bawat kutob. Sa di kalayuan, may ilang matang nakamasid sa kanila. Ang mga taong hindi pamilyar sa ordinaryong pasahero. Ngunit sapat para maramdaman niyang may mga galaw na hindi niya dapat pinabaliwala. Nang makasakay sila, nagsimula ang biyahe ng tila normal. Sa unang ilang minuto, walang nagsasalita. Nakatingin lang si Ana sa bintana, habang si Joel naman ay kapansin-pansing hindi mapakali. Paulit-ulit nitong sinusulipan sa side mirror. Minsan ay pinupunasan ang pawis sa noo. Malamig naman ang aircon. Doon lalo pang tumindi ang kutob ni Ana. May mali at anong mangyayari. Alam niyang ito'y malapit na. Pagdating nila sa isang bahagi ng kalsada, hindi gaanong matao. Biglang bumagal ang takbo ng sasakyan. Ilang segundo lamang ang lumipas, isang maitim na sasakyan ang mabilis na humarang sa unahan nila. Napahinto si Joel. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Agad na bumukas ang pinto ng sasakyang humarang at dalawang lalaki ang lumabas. Mabilis ang kilos ng mga ito. Ngunit sa umpisa ay hindi agad marahas ang dating. Lumapit sila sa sasakyan ni Ana na parang may kailangan ito o kailangang hingin. Isa sa kanila ay kumatok sa bintana. Sa unang tingin, maaaring ito'y napagkamalang simpleng aberya sa daan. Ngunit ilang sagit lamang, nag-iba ang lahat. Pilit nilang ipinapababa sina Ana at Joel, at nang hindi agad kumilos si Ana, doon na naglabas ng baril ang isa sa mga lalaki na itinutok sa kanila. Nanlamig ang buong katawan ni Ana dahil hindi na ito simpleng hold up. Hindi na ito aksidente. At sa paraan ng pagtitig ng mga lalaki sa kanya, malinaw na siya ang totoong pakay. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang oras. Parang lumiit ang mundo sa tunog ng kanyang paghinga. Sa kaba ng dibdib niya at sa malamig na katotohanan na ito ang pinakakinakatakutan niyang mangyari. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, biglang may umalingaw-ngaw. Sunod-sunod na sigaw mula sa magkabilang panig ng kalsada. "Pulis! Huwag kayong gagalaw!" Sa isang iglap, nagsulputan ang mga otoridad mula sa hindi kalayuan. May mga sasakyang biglang huminto sa paligid. May mga armadong operatibang mabilis na pumuesto. At bago pa makapag-react ng maayos, ang mga lalaking may hawak ng baril, napalibutan na sila. Ang mga lalaking ilang sandali lang ang nakalipas ay kontrolado ang sitwasyon. Ngayon napaatras. Si Joel ay tuluyang namutla at si Ana, bagamat nanginginig, ay nananatiling nakaupo. Tila hindi pa rin makapaniwala na ang bangungot na ilang linggo niyang kinakatakutan ay naroon na mismo sa kanyang harap. Mabilis na napigilan ng mga otoridad ang mga suspect at sa mga mismong kalsadang iyon, tuluyang bumagsak ang planong matagal nang inihanda laban sa kanya. At sa harapan mismo ni Ana,
Isa-isang nilapitan ng mga otoridad ang mga lalaki. Mabilis na naagaw ang mga baril sa kamay ng isa sa mga suspect. Ang isa naman ay napaluhod sa gilid ng kalsada habang hawak ng mga pulis ang kanyang mga braso. Ilang segundo lamang ang lumipas, kontrolado na ng mga otoridad ang buong sitwasyon. Ngunit may isang eksenang mabigat sa kanya. Sa mismong tabi ng sasakyan, lumapit ang dalawang operatiba kay Joel. Noong una, tila hindi pa nito lubos na nauunawaan ang nangyayari. Ang akala niya, isa lamang siyang nadamay sa umano'y hold-up. Isa lamang siyang asawa na kasama ni Ana sa maling lugar at maling oras. Pero nang hawakan ng isang pulis ang kanyang braso at mariing ipinihit ang kanyang kamay sa likuran, doon biglang nagbago ang kanyang muka. Anong ginagawa nyo? Sigaw ni Joel, halatang nabigla. Bakit ako? Wala akong ginagawa. Biktima lang din ako dito. Ngunit walang pag-aalinlangan ang mga otoridad. Ilang segundo pa, tuluyan nang kumalansing ang bakal sa kanyang mga pulsuhan. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nangingibabaw sa mukha ni Joel, kundi pagkabigla. Parang hindi siya makapaniwala na hindi natuloy ang planong ilang linggo, marahil ay ilang buwan nilang inihanda. Tahimik lamang si Ana habang pinapanood ang lahat. Hindi siya umiiyak at hindi siya nagsasalita. Ngunit sa loob niya, tila isa-isang bumabalik ang lahat ng gabi na hindi siya makatulog. Lahat ng tawag na puno ng pagdududa, lalo na ng mensaheng pilit niyang binasa ng paulit-ulit para lang tiyaking hindi siya nagkamali. Lahat ng takot na mag-isa niyang pinasan habang nasa ibang bansa. At ngayon, naroon sa harap niya ang lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng buong buhay niya. Nakaposas, namumutla, at unti-unting nauubusan ng maitatanggi. Sa mga sumunod na araw, doon unti-unting lumabas ang buong katotohanan. Ayon sa investigasyon, matagal nang lubog sa utang si Joel dahil sa sugal. Hindi na nito kayang bayaran ang mga pinagkautangan niya. Habang lumalaki ang kanyang problema sa pera, lalo rin siyang nababaon sa depresyon. Hanggang dumating siya sa isang malamig at malupit na desisyon. Ginawa niyang solusyon ang sarili niyang asawa. Napag-alaman ng mga otoridad na matagal nang may life insurance si Ana at si Joel ang beneficiary nito. Sa oras na mamatay si Ana, malaking halaga ang mapupunta sa kanya at doon nagsimulang mabuo ang plano. Gagawin nilang parang ordinaryong hold-up ang lahat at susunduin si Ana sa airport. Ihahanda ang biyahe pa uwi at sa isang lugar na hindi matao, haharangin ng dalawang lalaking kasabwat ni Joel ang sasakyan. Sa paningin ng iba, magmumukha lamang itong karaniwang krimen sa daan. Isa na namang hold-up na nauwi sa trahedya. Nagsimula ang lahat sa kutob ni Ana. Noong una, hindi niya agad ito pinaniwalaan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang mga detalyeng hindi niya maipaliwanag. Ang pagkawala ng pera, ang bisyo ni Joel, ang mga chismis tungkol sa ibang babae, ang biglang pagbabago ng ugali nito, at higit sa lahat, ang mga salitang narinig niya mismo habang ka-video call ang kanyang mga anak. Mga salitang hindi niya makakalimutan. Mga salitang nagbigay sa kanya ng unang malinaw na babala na may masamang binabalak sa kanya. Hindi siya nagpahalata at hindi rin niya agad kinumpronta si Joel. Sa halip, naging mas maingat siya. Sinave niya ang mga mensahe, itinago ang kanyang mahalagang detalye. Isinulat ang mga petsa ng mga kahinahila ng tawag.
At nang matuklasan niya ang insurance policy na si Jewel ang beneficiary, lalo lamang tumibay ang kanyang hinala na hindi na simpleng pagtataksil o paglulustay ng pera ang kinakaharap niya. May nakaambang krimen sa tulong ng isang mapagkakatiwalaang kakilala na iparating ni Ana sa mga otoridad ang lahat ng nalalaman. Hindi iyon sapat para dakpin agad si Jewel, pero sapat iyon para bantayan ang mga bawat galaw at paghandaan ang posibilidad na baka may mangyaring masama sa araw ng pagdating ni Ana. Pinayuhan siyang magkunwaring normal ang lahat. Sabihin niyang uuwi siya at hayaan si Jewel na maniwalang wala siyang alam. At higit sa lahat, hintayin kung paano ito kikilos. Iyon ang ginawa ni Ana. Sa mga huling araw, bago ang kanyang flight, lalo pang naging mapilit si Jewel na siya mismo ang susundo sa airport. Ayaw nitong may ibang kamag-anak na sumama. Ayaw nitong ipagsabi agad kung anong oras siya darating. Sa mata ng mga otoridad, hindi iyon simpleng excitement ng isang asawang sabik sa pag-uwi ng asawa. Isa iyong malinaw na senyales ng kontrol. Kaya nang dumating si Ana sa Maynila, hindi siya nag-iisa. Bagamat hindi halata, minamanmanan na ng mga otoridad ang bawat kilos ni Jewel. Binabantayan nila kung sino ang kasama nito, kung sino ang mga sumusunod mula sa malayo, at kung paano gagalaw ang mga taong posibleng kasabwat nito. Hindi sila agad kumilos sa airport. Hinintay nilang umabot ang mga suspect sa puntong malinaw na ang koordinasyon at ang panganib kay Ana. At nang harangin ang sasakyan nila sa hindi mataong bahagi ng kalsada, doon tuluyang napatunayan ang lahat. Hindi na kutob, hindi na hinala, kundi isang aktwal na tangkang krimen. Doon na kumilos ang mga otoridad, mabilis, tahimik at handa. At sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang bumagsak ang plano na ginawa para kilitin ang buhay ni Ana. Para kay Ana, hindi iyon tagumpay. Hindi iyon ginhawa. Dahil kahit nailigtas ang kanyang buhay, may bahagi ng sarili niya ang tuluyang nasira sa araw na iyon. Mas masakit kesa sa baril. Mas masakit kesa sa planong hold up, dahil ang katotohanan ay ang lalaking nasa likod ng lahat ay ang ama mismo ng kanyang mga anak. Ang lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. At habang nakaposa si Jewel sa gilid ng kalsada, doon marahil unang naunawaan ni Ana ang bigat ng lahat, na kung hindi siya nakinig sa sariling kutob, kung hindi siya naging maingat, kung hindi siya humingi ng tulong, baka ang gabing iyon ay natapos hindi sa pag-aresto, kundi sa sarili niyang kamatayan. Sa mga sumusunod na buwan, isinampa ang kaso laban kay Jewel at sa mga kasabwat. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lumilinaw ang lawak ng kasakiman sa likod ng plano. Isang krimen na nagsimula sa utang, lumaki sa bisyo, at muntik magtapos sa pagpatay. Pero ang kwento ni Ana ay hindi lamang kwento ng isang babaeng muntik mapaslang ng sariling asawa. Ito ay kwento ng sakripisyo ng isang OFW na nanay. Kwento ng isang inang nagtiis sa ibang bansa para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kwento ng isang babaeng ang tanging hangad ay mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. At kasabay nito, isa rin itong paalala na hindi lahat ng panganib ay nanggagaling sa labas. Hindi lahat ng banta ay mula sa mga estranghero. At kung minsan,
Ang pinakamadilim na krimen ay hindi nagsisimula sa kalsada, kundi sa loob mismo ng tahanang buong akala mo ay ligtas.